ang kikitain niya sa mga title defense. Mahirap nga ang weight management, pero sana naman hindi niya binitawan agad ang world title niya. Tingin mo, nagmamadali siya? Kung sa bagay, hindi ko yun naisip na ganun. Alam niyo naman yun, sanay na maging sentro ng atensyon. Basta maipakita niya sa tao na malakas siya, masaya na siya dun. Hindi siya nagbaboxing para lang kumita ng malaking salapi. Tignan niyo. Oh, May kilala ka bang malilimutan ng ganyan? ganyan talaga si Takamura. Ugali niya ngang malimutan ang mga belt niya. At gusto niyang masakop ang 6 na weight class. Baliwala na ang Japan. Malapit na siyang sumikat sa buong mundo. Malapit na yun. Maaabot niya yun. Sa ngayon, mga ilang beses mo nang nadepensa ng title mo, bata. 4 na po. Sa tingin ko, papasa ka ng respetado sa 4 na title defense. Dapat iniisip na natin na susunod na hakbang mo. Kaya nga lang, kung ikaw ang tatanungin ko, bakit napakarami mo yata mga challenger? 4 na challenger? Siguro ang daming nag-iisip na madali akong talunin. Kasi isa kang cheese champion. Cheese? Ibig sabihin nun, gaya ng Swiss cheese, isa kang champion na maraming butas. Parang masarap yun ha. Patunay lamang ito na mababa ang tingin sa'yo ng ibang boxer. Hindi ka makakapag-level up. Dapat maubos mo muna mga challenger mo sa Japan. Pumili ka. Pumili ka ng challenger mo sa mga yan. Pwede ba akong pumili? Nakakailang naman ito. Oo. Kung pwede, siya ang haharapin ko. Si Ryuhei Sawamura. Siya na lang po. Sige na, Encoded Manong. by Carlalo 16. Kung ganun, papayag talaga kayo na labanan niya si Ryuhei Sawamura? Nakita mo naman yung mukha niya kanina. Nakita ko sa mukha niyang determinado siya. Kilala mo ang batang yon. Hindi mataas ang pride niya. Pero napakaseryoso niya kanina. Kagalang-galang ang fighting spirit ng batang yon. Kahit na matalo siya dito, matututo pa rin siya. Pagbangon niya, higit pa siyang lalakas. Kahit matalo? Ganun ba kalakas yung challenger na yun?